Sa isang mundo kung saan uso ang shortcuts at madali ang solusyon, may mga atletang piniling takin ang mas malinis at marangal na landas. Ngayong hapon, let's dive into the world of I Compete Natural at ating alamin kung paano isinasabuhay ng mga natural bodybuilders ang disiplina at dedikasyon sa kanilang sport. Dito lang yan sa Live Better. Mundo ng fitness, uso ang quick fix at instant transformation. Parang magic, pero minsan may daya. Iba ang diskarte ng mga tunay na atleta sa I Compete Natural Philippines. Walang shortcut, walang daya, at lalong walang bawal. Dito, ang tunay na lakas ay pinaghihirapan ng malinis at patas. Kasama sa nagdadala ng bandila ng ICN ay si Jessie Felipe, isang ICN ambassador na hindi lang hinahangaan sa katawan, kundi sa prinsipyo at dedikasyon. Kasama rin si RJ De La Cruz, back-to-back champion na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga atleta. Sa ICN, hindi shortcuts ang labanan, sipag, tiyaga at pusong palaban. Ang kinaibahan lang, ang difference lang ma'am ng enhance saka natural. Ang natural ma'am is hindi talaga gumagamit ng substance ng pang-enhance. Then, ang mga naka-enhance kasi ma'am, mayroon silang ibang federation na puro naka-enhance din talaga ang mga naglalaro. So, dito sa ICN ma'am, ang maglalaro dito, kailangan natural ka. Ibig sabihin ng natural, at least 5 years na hindi ka gumamit ng enhance para sumali ka sa ICN Philippines. Pero hindi pa sure yan, ma'am. Let's say, halimbawa, nanalo ka at na-detect doon na positive ka sa enhance. So, mapapain ka ng $350. Then, ban ka sa ICN Philippines. Bagamat late bloomer sa mundo ng bodybuilding, pinatunayan ni Jessie na walang pinipiling edad ang pangarap at determinasyon. Wala talaga sa isip ko yung pagsali sa bodybuilding eh. Since 40 years old po ako, may naramdaman na po akong sakit, arthritis, through my medical examination. Then sabi ko, kailangan baguhin ko yung lifestyle ko. So yun, pumasok ako, nag-workout ako, nag-gym ako. Then tumagal hanggang kabandang uli, ba tayo mong sumali ika? Sabi niya, sayang naman. Sabi niya gano'n. So yun, try kong sumali. Then meron din tayong mga laro na hindi tayo pinalad, meron din namang pinalad tayong maglaro. So, yun talaga yung nag-ano sa akin na sumali dito para i-prove sa sa mga young generation. Hindi naman pang kabataan, hindi kahit sa matatanda na hindi hadlang ang edad sa exercise. Kailangan nating gumalaw. Mula umpisa pa lang, klaro na ang paninindigan ni Coach RG na walang shortcut. Walang daya, 100% natural, 100% sipag. Hanggang ngayon, kahit noon, hindi pa rin, no pa rin. It's a big no pa rin para sa akin. So, nung nag-start ako sa fitness journey ko, nung naging coach na ako, marami din akong mga kaibigan, mga co-coach na kakilala na which is taking PEDs or steroids. Pero never ako na-encourage kasi I do my own research dun sa mga ina-encourage nila sa akin, yung inaalok nila sa akin. So which is parang natatakot ako. Which is yun, yung takot dun sa gamot and yung risk na makukuha mo dun sa gamot. Ano nga ba ang secret weapon ni RG kaya siya ang back-to-back men's physique novice champion? Siguro yung pagiging iba sa mga ibang competitors is yung pagiging unique. Yung package ng katawan naman natin, nandyan yan. So athletes, they prepared for the competition. So nandyan yung ganda ng katawan eh. So yung pagiging unique, tsaka yung pagiging confident on how you deliver your package on the stage. Lalong-lalo na kapag international stage. Iba kasi kapag international stage eh. Napakalaki, ang dami nag-a-achieve sumampa sa international stage. So yun,
pagiging unique tsaka confidence on how you show your full effort para dun sa competition. 60 years old? Walang kaso yan. Para sa kanya, age is just a number. Kahit napapalibutan ng mas batang atleta, hindi siya nagpapa-intimidate. Basta may tamang kaalaman, wastong training, at higit sa lahat, solid na nutrition at diet. Walang dahilan para hindi maging confident at competitive. Maingat ako sa pagkain. Since nagkukumpit na ako, hindi na ako kumakain ng mga processed food, hotdog, kusino, longganisa, mga ganon. Pwede tayong kumain dyan pero in moderation lang. Then, ako kasi hindi ko iniisip na, uy, matanda na ako, hindi ko na ito kaya. As long as piniprepare mo at regular ka na nag-i-exercise, may mamimintin mo pa rin yung lakas mo. Then, disiplina. Number 1, tulog. Hindi magulo hindi ka magkaroon ng stress. Yan. Then, yung pagkain, food talaga. Walang ma'am, ang exercise, ang workout, kapag hindi maayos ang kain natin. Kahit na anong workout mo dyan, kung hindi maayos ang kinakain na pinapasok mo sa katawan mo, hindi magre-resulta ng maganda sa katawan mo. So, disiplina talaga. Ang problema lang kasi ma'am, sabi nila, ay diet ika ako. So, magkakamuti lang ako. Pagtingin ko, kalahating kaldero pala na ubos na kamuti. Kahit nasabihin natin kamuti yan, mayroon pa rin timbang. Kailangan matuto ka magtimbang ng kinakain mo, kahit kamuti lang yan, kung ilang grams ang kakainin mo. Kasi carbs pa rin yun eh. Hindi lang sa rice na kukuha yung ang mga sugar. Marami kahit prutas, nagiging sugar siya eh. So, kailangan limitation talaga. Saka pag yun ang pinakagandahan na lalaro ka ng bodybuilding, kasi once na pumasok ka dyan, mapanuri ka na sa kinakain mo. Hindi lang muscles ang pinapump, dapat pati safety. Tulad ng kahit anong sport, injury prevention is a must. Bago tayo mag-workout, kailangan may proper warm-up talaga. At least 10 to 15 minutes kung ginagawa. Ano lang yan, ma'am? Parang makina lang yan, ma'am. Ganito lang yan. Kahit na ang makina, pag pinaandar mo, kailangan mo papainitin muna bago tumakbo. Hindi mo pwedeng pag-start, takbo agad. Katakatok. What more yung katawan natin? Na hindi naman to piyesa na pag nasira, madaling palitan. In the long run, na ginagawa mo yun, hindi naman agad-agad yun eh, magsasuffer ka. Pero pag tagal, nagkakaedad ka na ng mga 40, 50s, maramdaman mo na hindi mo na kayang magawa yung mga katulad sa nagagawa ko ngayon at my age, hindi mo na kayang gawin. Champion moves, champion tips. Siyempre, hindi magpapahuli si Coach RG. Bilang isang champion, nag-share siya ng top tips para sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak. Number 1, para ma-maintain yung muscle natin, which is number 1, the list pa rin natin, yung mindset. Siyempre, yung pag-ang mindset natin is pinaka least important sa goal natin, mahirap nating abutin yung goal. So, kailangan si mindset yung nasa pinaka biggest part sa goal natin. And then nutrition, of course. Si nutrition, and then training, and then recoveries, tapos yung gym. Yan, para at least na may maintain natin yung kung ano yung na-gain natin throughout sa training, sa ginagawa natin. So, I go for big compound lifts pa rin. Through squats, syempre lower exercises, bench presses, tsaka deadlifts. So, sila kasi yung mga group of exercises na nag-i-involve na mas maraming muscle parts para mag-improve yung muscles natin. More than muscles, life-changing ang bodybuilding. Hindi lang katawan ang lumalakas, pati disiplina, mindset, at confidence. Level up din! Siyempre, unang-una, tiwala tayo sa Panginoon at ginaguide tayo araw-araw. Then, ang fitness kasi ma'am, naging malaking parte na ng buhay ko. Kumbaga, bahay, gym. Kumbaga, ito na yung pinaka-relaxation ko. Pag nasa loob ako ng gym, yung mind ko, yung pag-iisip ko, lahat ng pag nag-workout na ako, nagiging magaan. Yung mga bagay-bagay na gusto kong gawin,
pag galing ako ng gym, nagagawa ko kasi mas magaan sa akin eh. So, yun na yung epekto sa akin ng pag-workout. Actually ma'am, wala akong mataas na naabot na pinag-aralan. Pero ang confident ko sa sarili ko, yung tiwala ko ba sa akin, napakalaking impact kasi kahit sa community ako pumunta, kahit anong kaya kong makipaghalubilo sa tao. So number 1 yan. Balikan natin, yung 40 years old ako, nagmi-maintenance na ako ng gamot. Nawala yun, ma'am. Oo, nawala yun. Payat, galing ako sa payat. So yun, the more na mas na-boost ng mabuti yung confident ko as a person na whole. Yung personality ko, mas na-showcase ko sa mga, lalong-lalo sa mga clients ko kasi as a personal trainer, as a performance coach, mas nag-i-improve yung personality ko through magmula lalo na nung napasok na ako sa bodybuilding. Kumbaga yung confident ko na nakikipag-interact through peoples na nag-showcase ng katawan sa maraming tao. So yung confident ko mas lalong tumaas ng tumaas. So which is good para sa atin. Health is wealth, kaya huwag kang maging poor sa self-care. Walang silbi ang lakas kung hindi ka healthy. Para humaba ang buhay at maging unstoppable, self-care, disiplina at tamang lifestyle ang puhunan. Pag pumasok ka dito, hindi lang premyo ang ating iisipin. Yung ating ding kalusugan, ating health. Kasi kung minsan nakakalimutan na natin yung ating health eh. Trabaho tayo, simula, umpisa pa lang, puro tayo trabaho, nagpayaman tayo, yumaman na tayo, pero yung kalusugan natin, yung health natin, nakalimutan natin na bagkus ay yun lang talaga yung ating puhunan. Kung may sakit ka, paano ka pagtrabaho? Diba? So, dapat exercise talaga. Kailangan natin yun. Saka doon sa mga matatanda rin, kailangan din natin igalaw-galaw yung ating katawan para may kasabihan nga tayo na igalaw ang katawan. Totoo yun. Kasi habang tumatanda tayo, kapag hindi mo na ginagamit yung mga buto-buto mo, may stuck yan. So kailangan talaga mag-exercise. Hindi mo sinabi na mag-gym ka lang o kaya magtakbo-takbo ka dyan, mag-jogging ka. Maraming paraan para hindi tayo magkaroon ng sakit. Sa I Compete Natural, hindi lang muscles ang pinapalaki. Kasama na rin ang puso, disiplina at dedikasyon. Sina Jessie Felipe at RJ De La Cruz ay living proof na hindi kailangan ng shortcut para maging legit na champion. Ang tunay na puhunan, sipag, tiyaga at never give up attitude. Dito sa mundo ng natural bodybuilding, hindi lang pang flex, kundi pang habang buhay ang gains. Kaya kung gusto mong maging mas malakas, mas matibay, at pang mas matagalan ng resulta, go all natural. Go ICN, no shortcuts, pure strength, true dedication. At so na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.